si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nakatanggap ng liham si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa isang residente ng Kalumpit, Bulacan na naglalaman ng mga hinaing ukol sa umano'y hindi matibay na pagkakagawa ng dike gaya ng paggamit ng substandard materials, kulang na panambak at hindi pagtanggal ng water lily na naging sanhi ng pagbara sa mga daluyang tubig. Dahil dito nagpadala ng scuba divers ang pamahalaan para inspeksyonin ang nasabing proyekto na pag-alaman na natakpan ng makapal na silt ang mga pader sa ilalim ng concrete slope protection dahilan para hindi makita ang iba pang sheet piles. Nakapkap din ng divers ang puwang sa pagitan ng sheet pile support na dapat nakadikit para tumibay ang struktura. Ayon sa Pangulo, papanagutin at isasama sa blacklist ang mga kontratista at opisyal na napatunayang sangkot sa kapalpakang ito. Batas na nagpapalawig ng termino ng barangay officials paglalaban pa sa Supreme Court. Para sa detalye, tunghayan ang aking ulat. Ilang araw pa lamang ang pagpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Republic Act No. 12232 para bigyan ng mas mahabang termino ang mga barangay officials ay nag-anunsyo na ng kanyang pagtutol si election lawyer attorney Romulo Macalintal ukol rito. Pahayag pa ni Macalintal, maghahain siya ng petisyon sa Korte Suprema para mapawalang bisa ang batas. Tututulan ng petisyon ang holdover capacity provision ng RA No. 12232 sapagkat ito raw ay tinuturing na isang legislative enactment na una nang dineklara na unconstitutional sa Macalintal versus Comelec noong 2023. Samantala, bahagi rito ni GNN political analyst at sa Barangay Tayo host Butch Serrano na ang laban sa batas ay hating-hati pa at nasa Supreme Court na muli nakasalalay ang desisyon. Ayon pa kay Serrano na hindi maiiwasan na may sumangguni sa Korte Suprema, pero ang nakatakdang oras para sa desisyon ay umiiksi na, kung saan ito ay tinuturing na isang sitwasyon na maaaring magpabago sa nakatakdang December 1, 2025 barangayan SK elections. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi totoo ang kumakalat na balitang itinaas na sa 1,500 pesos ang buwan ng pensyon ng mga indigent senior citizens nitong Biyernes. Ayon sa ahensya, nananatiling 1,000 pesos pa rin ang buwan ng stipend na tinatanggap ng mga indigent seniors mula sa ahensya. Alinsunod sa Republic Act No. 11916 na naisabatas pa noong July 2022. Paalala ng ahensya, ugaliing maging mapanuri, i-verify ang mga impormasyon online at bisitahin ang mga opisyal na social media pages ng DSWD para sa mga anunsyo upang makaiwas sa fake news. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. E-wallet platforms pinagbabawalan ng maglagay ng mga link at icon ng online gambling simula August 17. DepEd nakahandang lutasin ang classroom shortage sa bansa. Mga kontraktor at sangkot sa GOES at palpak na flood control projects patuloy na inuusig ng pamahalaan. Pagpapaliban sa BSKE ngayong taon, isinabatas na ni PBBM. VP Sara at mga kawani ng ahensya, inaasahan ng Kongreso na dumalo sa deliberasyon ng pondo. PDEA at DDB nagbabala sa peligrong dala ng tuklaw cigarettes. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.